Samantala, narito po ang isa pang kasong inilapit kay Atty. J.J. Atienza at ang mga kaukulang legal advice ng aming resident lawyer sa bisig ng batas. Noong unang araw po ng Mayo ay nakatanggap kami ng email mula sa isa sa aming mga manonood. Ipinakiusap po niya na itago lamang daw po siya sa pangalang Julia. Ayon kay Julia, siya ay may matalik na kaibigan na nakakaalam ng lahat ng kanyang mga sikreto. Pati raw ang mga masisela na pangyayari sa kanyang buhay at mga masiselang larawan ay may alam ang kanyang matalik na kaibigan. Subalit isang araw ay di sila nagkaroon ng pagkakaunawaan. Ngayon daw ay binablackmail siya ng dating kaibigan at sinabing kapag hindi daw siya sumunod sa gusto nito, ilalabas niya sa mga social networking sites ang lahat ng mga sikreto ni Julia. Ano daw ba ang maaaring gawin ni Julia? Totohanin ang kanyang dating kaibigan ng banta. May maaari daw ba siyang isang pangkaso laban dito? Julia, bagamat hindi pa rin na ipapatupad ang batas laban sa cyberbullying na naipasasana noong isang taon, may mga solusyon naman ang ganitong kalagayan sa ilalim ng ating batas. Kung ipagpapatuloy ng iyong dating kaibigan ang paglalabas ng mga masiselang larawan, maaari siyang managot sa ilalim ng batas ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Ang batas na ito ay naglalayo na protektahan ang privacy ng bawat tao at pinarurusahan ang lahat ng gawain na makasisira sa dignidad ng isang tao. Paalala lamang po ng aming opinyon ay base lamang sa mga detalyeng inyong ibinigay sa amin. Malaya kayong makakakonsulta sa inyong abogado tungkol sa inyong mga legal concerns. Salamat po sa pagtitiwala ninyo dito sa Telebisyon ng Bayan. Mag-email lamang po sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney J.J. Jimeno Atienza po, ang inyong bisig ng batas.